problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Ngayon po ay 11:11. Marami na sa atin nang nag-check out. Ang tawag, tama ba no? Check out? Hindi na add to cart ngayon. Check out na. Dahil ngayon ay 11:11. Pero wag po kayong papabudol ha. Magaman at ako'y nabudol na. Naunahan na ako eh. Although mga essentials naman ng mga na-order ko. Yung mga sinisinghot-singhot, hindi po droga. Yung mga kagaya nito eh. Oh, ano ba yan? Yung mga mentol, ang sarap kasi sa pakiramdam pag nai-stress ka, di ba? O kaya natatraffic ka sa daan, ay masarap magsinghot ng mga yung mentol. Pagkatapos, syempre yung pito, no? Samantalahin nyo na po, no? Pandagdag or pangtiyak sa ating dagdag sa ating sa ating go bag. Usapang Legal. O tinatawag ding emergency bag. But anyway, maganda po ang ating talakayan tonight dahil ay bago yan, no? Kumusta po pala ang mga naapektuhan ng bagyong Yuan or Uwan, no? Kasi marami po ang naapektuhan, binaha, nasira ang bahay. Pero napansin nyo ba ibang level na ngayon ang pagbabaha? Kaya nga po no, mas lalong naka-highlight yung mga flood control projects ng ating pamahalaan. Usapang Legal. Para po sa mga nambibiktima, mga opisyales ng gobyerno at mga kakontsaba nila na involved sa korupsyon, lalo na po sa flood control. Tamaan naman kayo ng konsensya, no? Nakakaawa na ang ating taong bayan, no? Na nasisisi pa, no? 'Di ba? Such an unfortunate occurrence, no? Kasi meron pong isang kongresista ang sinasabi niya ay kasalanan din naman ng mga tao yan, kaya sila ganyan. Wala naman kasi tayong choice, hindi po ba? Dati hindi naman binabaha, no? Pero nakatirik ang bahay natin doon, pero bigla-bigla binaha na lang. Bakit, no? Unang-una mga kinakalbong bundok, mini-mina, no? O kaya naman, bagaman syempre meron din tayong partisipasyon dahil sa kawalan natin ng disiplina. Pero yung iba naman talaga, no? Kung maayos lang sana ang ating mga proyekto ng gobyerno, lalong-lalo na yung flood control, hindi sana ganyan. Hindi naman po natin mapipigilan ang nature pagdating sa kung gaano kadami ang ibabagsak ng ulan. Ang may say lang tayo dyan, no? Ang magagawa lang natin ng remedyo ay yung mga proyekto sana ng gobyerno para ma-address or ma-minimize, no? Kung ano man, ma-minimize man lang ang damage. Usapang Legal. But anyway, hindi po ako magsisermon. Dakuan po natin ang ating talakayan dahil lang tanong, Attorney, may karapatan ba kami sa relocation at assistance kung paaalisin na kami sa lupang matagal na naming tinitirhan? Usapang Legal. Common po kasi ito, no? Kapag ka po, no, aalis or pinaalis ng may-ari ng property, sasabihin na, bayaran mo muna kami, no? Dahil karapatan kaming mga urban poor o kaming mga homeless, kaming mga landless. May home kami pero wala kaming land. Kaming mga walang lupa, nagtirik ng bahay sa property na hindi nila pagmamay-ari, no? Ay sinasabi, bayaran niyo muna kami, relocation. Meron pa kaming assistance, no? At kung sakasakali, magkano ba dapat ito? Usapang Legal. Yan po at iba pa ang ating tatalakayin. 0919-282-6485 ang ating pong mobile number. At of course sa DZRH TV4K live stream sa YouTube bilang comment, or hindi kaya dito po sa DZRH News at DZRH News Television bilang comment sa ating Facebook Live tonight. Usapang Legal. Again, ang tanong po ng isa nating kababayan, may karapatan daw ba sila sa relocation at financial assistance kung paaalisin na sila sa lupang matagal na nilang tinitirhan o tinirikan ng kanilang bahay at matagal na silang doon na nakatira? Ang tanong, no?
sasagutin ko sa pamamagitan ng unang tanong dahil kailangan po nating i-clarify sino po ba ang may-ari ng property. Napakahalaga pong ma-identify, no, kung sino ang nagmamay-ari ng property, kung ito ba ay pribadong individual o ito ba ay public land o pagmamay-ari ng estado o ng gobyerno. Bakit? No? May difference po kasi ang karapatan ninyo. No? Kapag ka po ang may-ari ng property ay ang isang pribadong individual, no? Wala po kayong karapatan, no? Kung halimbawa po kayo ay intruder o kayo ay informal settler, ibig sabihin dahil kayo ay landless, kayo ay nagtirik ng bahay, nagtayo ng bahay doon sa property ng isang pribadong individual nang wala naman niyang pahintulot, no? Ito po ay basically illegal po ito. Generally illegal, pero sa ilalim po kasi ng batas, hindi na pinarurusahan ngayon, no, yung pag-squat or pagiging informal settler dahil hindi naman kasalanan ng isang tao na siya ay maging mahirap. Usapang Legal. Yon, ipapaliwanag pa po natin yan. Mas dadagdagan po natin ang detalye dyan sa batas na yan. Ito po yung UDHA, Urban Development and Housing Act, no? So, yung UDHA, yan po ay tatalakay natin in a while, no? But yun pong kung ang pagmamay-ari po ng property or ang nagmamay-ari ng property kung saan kayo nakatira ay ang pamahalaan, ang gobyerno at pinaalis na kayo, no? Dahil meron pong proyekto ang gobyerno at doon itatayo sa lugar kung saan kayo nakatira. Meron pong relocation, kaya assistance na isinasaad ang batas. Usapang Legal. Yan, maganda rin pong matukoy kung ito ay lalo na kung pribadong pagmamay-ari ang inyong tinirikan ng bahay, kung ano yung pinag-uugatan ng inyong karapatan kaya kayo nariyan sa pwesto na yan. Kasi kung ito po halimbawa, ito po ay pagmamay-ari ng pribadong individual, nagtayo kayo ng bahay at ito po ay alinsunod na rin doon sa inyong kasunduan sa may-ari, ibig sabihin legal po ang pag-occupy ninyo sa property at may kasunduan kayo, say for example, lease contract na tumatagal ng 10 hanggang 25 taon kasi pa pwede po ito. At sa ilalim po ng inyong kasunduan ay pinapayagan kayo na magtayo ng bahay, ng structure or permanent improvement sa property. Aba, hindi po kayo maaaring basta-basta paalasin, no? Lalo na kung may kasunduan ng reimbursement dun sa mga useful at necessary expenses. Usapang Legal. Bakit kanyo? Dahil nagtayo in good faith, no? Nagtayo ng improvement sa property at kayo ay in good faith, no? Ang sinasabi po ng Civil Code, yung tao na nagtayo ng improvement sa property ng iba or whether it is necessary or useful improvement sa property ng iba ay merong tinatawag na right of retention and right, no, ng reimbursement. Ibig sabihin hanggat hindi kayo nire-reimburse dun sa nagastos ninyo sa pagpapatayo, say for example, ng bahay, no? O kaya ay pati ng mga ano nga sa Tagalog yung koral, ano yun? Fence. Bisaya kasi koral no? So, pagpapatayo ng bakod, no? Yun po ay karapatan ninyong singilin mula doon sa owner ng property dahil mapapakinabangan din po niya ito. At the same time, hanggat hindi kayo nababayaran o nare-reimburse, then meron po kayong karapatan na hindi muna i-give up ang property because meron kayong right of retention. Usapang Legal. But as to karapatan for relocation, no, mula doon sa pribadong pagmamay-ari na inoccupy ninyo, wala po kayong karapatan doon. At wala rin po kayong karapatan for financial assistance. Pero kung nanaisin po ng may-ari ng property at sa kanyang kaibuturan, ng kagandaan ng kanyang puso, bibigyan kayo ng financial assistance, hindi naman po ito ipinagbabawal. Usapang Legal.
Okay. Ang bilis ng oras. Naliligaw ako. Doon ako tumitingin. Nawala yung relo natin. Ang malaki dito. Anyway, yun pong UDHA, yung Urban Development and Housing Act of 1992. Ito po yung RA 7279. Sa ilalim po kasi nung batas, noong sa ilalim po noong lumang batas, ay isa pong krimen, ang pag-squat sa property ng iba at may parusa po ito, nakulong. Samantala, nagkaroon po ng Republic Act 8368, na nag-amyenda doon sa PD 772. So sinabi po na hindi na krimen hindi na pinarurusahan ng kulong, ang pag-squat sa property o pagtira sa property ng iba nang walang pahintulot. Usapang Legal. Gayunman sa ilalim po ng UDHA, Urban Development and Housing Act of 1992, yung mga tinatawag na professional squatters. Kasi meron po mga informal settlers na tinatawag. Yung talagang landless, tapos nagtayo ng bahay sa property ng iba. They are informal settlers. Yun naman pong mga professional squatters at yung iba, hindi man sindikato, ay either sindikato or mga professional squatters, yun po ang may kaakibat na parusang kulong dahil krimen po na itinuturing ang pagiging professional squatter. Usapang Legal. Anyway, bibigyan po natin ng detalye yan sa atin pong pagbabalik. At Lizelle, Ruby, at yung mga iba pang nagpadala ng kanilang mga mensahe. Antabayanan pa ang mga questions nyo. Sasagutin po natin tonight. Magandang gabi sa iyo. Teresita Atienza. Sabi niya, bakit naman binabayaran pa para umalis? Libre na nga sa upa sa matagal na panahon. Magandang gabi sa iyo. Miss Joy Garimbao, watching dyan sa Michigan. Gumbur sa Antonio Carrasco. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa iyo. Si Aunt May, Melvin Latrodo dyan sa Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Magandang gabi. Lanlan Fortes, Kenneth Arevalo at Irene Almodovar at maraming iba pa. Please feel free to share our discussion tonight para po mas marami pang matuto sa ating talakayan. Magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal kasamang Panyera ng Bayan. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco, tinatalakay po natin tonight, kung may karapatan ba sa bayad o danyos perwisyo, bayad pinsala o kaya naman financial assistance at relocation site, relocation, itong mga nag-occupy sa property ng iba. So we already made the distinction between yung mga informal settlers na nandoon sa property ng gobyerno at nagsettle naman, or informal settlers doon sa property ng mga pribadong individual. Kung sa pribadong individual at illegal po or walang pahintulot ang inyong pag-occupy, wala po kayong karapatan whatsoever, although kailangan pa rin pong idaan sa due process. Anong ibig sabihin nito? Hindi kayo pwedeng puntahan doon at i-harass, at gamitan ng dahas, Kailangan pa rin pong idaan sa tamang proseso. Paano? Una, pupunta sa barangay, kasunod naman po eviction na po, dalawa po ang maaaring maging kaso, Kung ito po ay depende sa kung gaano na ito katagal. But anyway, binanggit na po natin na bagaman at hindi na po krimen ang pag-squat or pag-occupy sa property ng iba. Ito po ay para lamang sa mga informal settlers. Sino yung informal settlers? Walang lupa ever at walang kakayahan na base sa kanilang annual na kinikita ay walang kakayahan na bumili or magrenta ng property. Ngayon, kapag ka po ang isang tao ay meron namang kakayahan ay nag-occupy ng property ng iba without consent at meron naman siyang sapat na income o kaya for legitimate housing,
At ini-exploit lang nila ang sistema, no, para makalibre o kaya para iparenta yung bahay nila at mag-squat sa iba o kaya naman ay makatake advantage, ano, dahil marami naman sa atin yung mga sabi nga sa Bisaya bentahoso, no, nagtitake advantage, abusado para rent-free, no. Tapos o kaya naman po ay they have been awarded by the National Housing Authority ng bahay, no, or lote. Sila po ay tinatawag na professional squatters. At sila po ay, no, maituturing na mga kriminal kapag napatunayan ang nagkasala sa korte. Usapang Liga. Meron nun pong mga sindikato, miyembro ng mga sindikato na sila yung mga organisadong grupo na para for profit ay illegal na ino-occupy ang property ng iba. At yung iba, no, binibenta pa, no? Anong ginagawa? Binibenta ng rights. Ayan. So wag pong papaloko diyan sa mga ganyan. Ngayon, yun pong mga professional squatters at yung mga miyembro ng sindikato, no? Sila po ay maaring maparusahan matapos po na ang proseso sa korte. Kung mahahatulan po silang guilty beyond reasonable doubt, ay maaari po silang makulong ng hanggang 6 na taon o pagmultahin ng hindi bababa sa 60,000 pesos pero hindi din naman lalagpas sa 100,000 piso. Or both, kulong at multa. Depende po sa discretion ng korte. Usapang Legal. Maliban pa po dyan, no, pwede po sila yung outright demolition. Yan po yung disadvantage. Kapag ka po professional squatters o kaya ay miyembro ng sindikato sa pang-i-squat. Kapag ka naman po mga informal settlers, sila po ay kailangang idaan sa proseso ang pagpapaalis sa kanila. Usapang Legal. Ayan. So, dakuan po natin yung next question kasi nasagot na natin yung isa. By the way, yun po mga nakatira sa danger zone, pwede po kayong summarily paalisin, no? Lalo na yung mga nasa fault line, yung nasa river banks, yung mga nasa waterways, o yung nasa power lines, no? Malapit doon, pwede po kayong summarily tanggalin, i-evict doon sa property na ino-occupy ninyo for the protection of your own life and property. So yun lamang po. Usapang Legal. Sa mga informal settlers, meron pong financial assistance in the form of yung housing and loan packages, ang National Housing Authority na hanggang 160,000 pesos na loan, no? At ito po ay usually payable in 30 years. Ayan. So meron din pong tinatawag, no? By the way, kung halimbawa po ay ganito, ano? Kayo ay isang malaking community na kayo ay lahat ay informal settlers at malaking property po ito ng isang tao. Maari po kayong magpatulong sa inyong mayor, no? Punta po kayo sa Office of the Mayor at i-avail nyo po yung Community Mortgage Program. Yun pong pamahalaan, ang atin pong municipal or city government, no? Maari po nilang bilhin ang property na ino-occupy ninyong lahat. No, mag-apply po kayo, sumulat kayo kay Mayor para si Mayor, yung office, yung LGU, bibilhin nila ang property doon sa nagmamay-ari, no? At yun po ang huhulugan ninyo sa gobyerno. So yun po yung tinatawag na Community Mortgage Program ng pamahalaan. Usapang Legal. May pagkakataon din naman merong one-time assistance, no? Para po doon sa one-time assistance para doon po sa mga nag-occupy ng property ng gobyerno tapos paalisin na, maari pong per family ang ibinibigay 5,000 o kaya ay 10,000 pesos. Yung mga ibang lugar, no, I think in Manila, may nabasa ako sa Manila na nagbigay sila ng 10 or 15,000 pesos. Ay yung iba may pagkakataon subsidy, pero mas madalas po, no, yung financial assistance na ibinibigay one time lang. Usapang Legal. Sabi ni Lanlan Fortes, kawawa naman ma'am yung lupa, yung owner ng lupa, di ba pwede paalisin agad? Sana kailangan
God, sana kailangan idaan sa korte, lalo na, di na kailangan idaan sa korte, lalo na pag professional. Pag professional at sindikato, o kaya ay sindikato, hindi na po mahaba ang magiging proseso. Magandang gabi din po sa inyo, Agustin Villarta at Agustin family sa San Luis, Pampanga. Attorney, bakit sobrang gulo pag pinapaalis ang informal settlers ng landowner? Kailangan pa ng court order? The answer is yes. Usapang Legal. May karapatan po sila sa due process. Yun po yun. Kaya kung halimbawa po tayo ay gagamit ng dahas, maalamang tayo pa ang makasuhan. Bakit kanyo? Ay kasi po, yun civil na kaso lamang, no? Ejectment, no? Yun po yung maaring ikaso. Pero kapag ginamitan natin ng dahas o kaya inilagay natin sa ating mga kamay ang batas, tayo po ay maaring balikan. So kriminal na kaso po yun. Usapang Legal. Anyway, next question please, RHTV. Attorney, itatanong ko lang po kasi po may lupa, parents namin binahaya ng mga squatters. Ano po ang pwede man naming ikaso sa kanila kung hindi sila alis? Pwede ba namin silang ipakulong? Usapang Legal. Ayan, nariyan na po, no? So binanggit na po natin kanina na kung halimbawa po ito ay hindi informal settlers, kundi mga sindikato, miyembro ng sindikato, o kaya naman ay mga professional squatters. Sino yung mga professional squatters? Again, yun pong may kakayanan, merong sufficient income para sa mga legitimate na housing, magrenta o bumili, no? At gusto lang talaga makalibre, no? O kaya naman po ay nabigyan na dati, na award na dati ng National Housing Authority or ng gobyerno ng pabahay, and yet ibinenta ito or idinispatcha ito, gustong makatake advantage. Sila po yung mga professional squatters, pwede po natin silang makasuhan. Usapang Legal. Binanggit na po natin 6 hanggang 6 years ang kulong at 60 to 100,000 na multa or both, no, sa discretion po ng korte. Usapang Legal. Next question please. Attorney, ask ko lang, halimbawa may SPA kami pinadala sa pinsan ko dyan sa Pilipinas pero hindi niya pinirmahan. Need po ba gumawa bago SPA para pirma muna siya, notarize dyan, tapos pirmahan namin para ipa-red ribbon bago padala sa Pilipinas? No? So ang tanong, kailangan ba na nakapirma yung agent? Kasi dalawa po ang partido, di ba? Doon sa special power of attorney. Yung principal, no, yung nagbibigay ng kapangyarihan, no, at saka yung attorney in fact, yung agent. No, kailangan ba na pumirma si ahente o yung attorney in fact doon sa special power of attorney para maging valid ito? The answer is no. Ang importante lamang po na nakapirma doon sa special power of attorney ay yung tao na nag-issue nito o yung tao na nagbibigay ng kapangyarihan sa ibang tao, sa kanyang attorney in fact, no, para gawin ang mga bagay na dapat sanay siya ang gagawa. Usapang Legal. So ibig mong sabihin hindi na po kailangan. By the way, hindi na po sa lahat ng pagkakataon or sa lahat ng mga bansa ginagamit yung red ribbon. Actually gold na ngayon eh. But sa mga miyembro po ng Apostle Convention, no, ito po ay ino-authenticate na lamang. So hindi na po kailangang pumunta doon sa Philippine Consulate, no, doon sa embahada para magpa-red ribbon, no. Tawag doon consolarize, no. Hindi na po kailangan ito kapag ka ang gobyerno o ang bansa kung nasaan kayo ay miyembro ng Apostle Convention. Bibihira na lamang po yung mga bansang hindi kasali nito. In fact, ang Canada, if I'm not mistaken, January 2025 or 2024, saka lang sila naging signatory doon sa Apostle Convention. So mangyayari nito, ipapanotaryo doon sa isang notaryo publiko doon sa bansa kung nasaan sila. Say for example, you are in Vancouver, Canada. So doon po ipapanotaryo ninyo sa notary public doon. By the way, sa ibang bansa po, di ba, hindi kailangan, may mga bansa na hindi kailangan abogado.
para makapagpanotaryo. Excuse me po. Mayroong mga bansa na hindi kailangang abogado para maging notaryo. Dito sa Pilipinas lamang tayo napaka-stricto, no, sa qualifications ng notary public. But anyway, so magpapanotaryo po kayo dyan sa bansa kung nasaan kayo. Pagkatapos hahanap po kayo na nag-a-apostle or nag-a-authenticate na nagsasabi na, itong nagnotaryo nito na si Jeric Barreto dyan sa Ontario, Canada. No, halimbawa, ay totoong notaryo publiko at may kapangyarihan siya. So ina-affirm lang o ino-authenticate na yung taong nagnotaryo dito sa document na ito ay may kapangyarihan talaga na binigay ang Estado. Usapang Legal! Yun. So again, hindi po kailangan ng pirma ng ahente o ng attorney in fact para maging valid ang special power of attorney. Kapag tinanggap niya yung SPA o kaya kahit pa later on siya pa pumirma or kahit hindi siya pumirma pero the fact na tinanggap niya, kinuha niya yung dokumento at nag-umpisa siyang mag-act accordingly, valid po yun. No? Ibig sabihin, tinatanggap niya itong kapangyarihan na ibinibigay sa kanya. Usapang Legal! Florence Regalo dyan sa Pila, Laguna. Binahaba kayo dyan sa Laguna. Grace Recta, kumusta po kayo, Ma'am Grace? Dyan sa Ilocos, Slovakia. Magandang gabi, Tita Ami Miraflor Garcia. Michael Manalo sa Las Piñas. Sana hindi kayo mga binaha. Sandy Tomol, magandang gabi sa'yo. Dyan sa Southern Leyte. Oy, kumusta po kayo dyan? Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Binaha din ang Pangasinan. Si Gael, magandang gabi. Elf Schroeder, magandang gabi. Hindi na rin masama ang pag-unlad, dami ng pabahay. May marami pong mga pabahay, sana lang hindi dun sa mga danger zone. At the same time, merong kaakibat na mga maayos na pagpaplano para hindi binabaha. No? Kasi lugi naman tayo dun. No? Binabayaran natin yan. Magandang gabi, Mirna de la Cruz, dyan sa Quezon City. Loida Sacramento, sa Santa Rosa City sa Laguna. Magandang gabi din sa iyo, Teresita Atienza, Lanlan Fortes, Agustin Vallarta. Ganyan din sa iyo, Teresita Atienza, si Aunt May. Binaha sila sa sa Isabela. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Nora Abordo. If you're listening, if you're tuned in tonight, magandang gabi po. Kumusta po kayo dyan sa Baler, Aurora? Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Aurora. Usapang Legal! Ang ganda pa naman dyan sa Aurora, pero may mga lugar na na-isolate. Ingat po kayo dyan. And yung mga listeners natin, I hope you are safe. I hope you're all safe. We're happy na sinasabi nila na hindi ganon kadami, but still, malungkot pa rin po, no? Dahil may mga namatay, but at least hindi kasing dami ng mga nasawi sa Bagyong Tino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal! Ang mga taga Marinduque, magandang gabi po sa inyo mga kamag-anak ng nanay at tatay ko. Magandang gabi po sa inyong lahat na lagi nakatutok dyan sa atin. Next question please. Attorney, may nabili kami 500 square meters, classification agricultural. Sabi po sa Maro, kailangan daw i-convert sa residential. Nasaan na yun? Naputol. Kailangan daw i-convert sa residential ang property at kuha daw clearance sa DAR. Bakit mo ipapa-convert pa to residential na more complicated? Usapang Legal! Kasi po, no, requirement po ito. In fact, kukuha po talaga kung ang property po ay classified as agricultural. Ibig sabihin, intended for agricultural activities, farming, o kung halimbawa ay kung anumang mga activities na related sa farming. So, ibig pong sabihin, kailangan nyo talaga ng clearance. No, kung bumili kayo ng property kasi matiyak, no, dahil agricultural ang pinipurchase ninyo, para matiyak na yung total land holdings, yung agricultural na land holdings ninyo ay hindi lalagpas doon sa 5 hektarya na limit na isinasaad ng batas. Usapang Legal! Kasi pa sa ilalim po ng batas, ang isang tao o isang individual ay hindi maaaring magmay-ari ng lagpas sa 5 hektaryang agricultural land. Usapang Legal! Kaya yung may mga properties dyan na lagpas na 5 hektarya at ito ay agricultural. Kapag ka nag-dispatcha kayo, malamang sa malamang, yung portion in excess of 5 hectares, maaring makuha po ito ng
gobyerno. Because again, lagpas kayo doon sa maximum na inaalaw ng batas na maging pagmamay-ari. Now next is, paano ba ang maaari ninyong gawin? No? Kailangan pa rin ng conversion kasi kung halimbawa hindi na magiging hindi na gagawing agricultural, hindi na for agricultural activities or agricultural use ang lupa, no? Ayan po ay kailangan talaga ng conversion. So ano ang gagawin niyo para po ma-convert ang isang agricultural land to residential use, no? Kailangan pong mag-a-apply po kayo ng hihingi po kayo ng conversion order mula sa Department of Agrarian Reform. Mahaba-haba po yung mga requirements, kasama na po yung zoning and building permits, no? Kailangan na din po yung mga babayaran ng mga required fees at syempre may mga proseso pa pong pagdadaanan. Hayaan nyo po at sa mga susunod na pagkakataon ay i-discuss natin kung paano mag-apply. Usapang Legal! Marami pong approval, nakakailanganin. Medyo mahirap-hirap, medyo magastos. Ang alam ko, per square meter. Per square meter po ang bayad sa LGU kapag ka magpapakonvert from agricultural to residential. Last ko, if I am right, no, is 25 pesos per square meter ang babayaran. Unfortunately, may iba pong mga LGUs, may iba pang opisyal dun sa local government unit, no, na may pipirma or may dadaanan na merong mga pamerienda na hindi basta-basta pamerienda sa medyo may kamahalang lugar. Hindi po naman lahat. No? Pero sana ay hindi tayo matapat sa ganoon at kung sakasakali man, diskarte na po ninyo yun. Pero I discourage you sa paglalagay because form din po yan ng korupsyon. Usapang Legal! Magandang gabi, Lanlan Fortes. Sabi niya, Attorney, pag binenta ang lupang may informal settler, alam naman ng buyer, wala na bang sagutin ng original landowner sa pagpapaalis ng informal settlers? No? Yun, Miss Teresita Atienza, ito po ay nakadepende sa kung ano ang kasunduan ninyo. Kasi yung kasunduan po ninyo ang magiging batas, no? Magiging batas sa pagitan ninyong dalawa. So halimbawa, doon sa kasunduan ninyo na medyo kayo ang seller. Since may informal settler, sabi nyo, bababaan ko konti ang presyo para ikaw na ang magpaalis ng mga nakatira dyan. Pwede po yun. So kung sino, doon sa kasunduan ninyo, kung sino ang binigyan ng kapangyarihan or ng responsibilidad na magpaalis doon sa informal settler, yun po ang siyang magpapaalis. Ayon po sa inyong kasunduan. Usapang Legal! Sabi ni Lanlan Fortes, para may mali naman dyan, bakit 5 hectares lang? Sa agricultural land po yun. Kapag residential o kaya ay commercial or industrial, wala pong limit. Pero yung agricultural, kasi gusto po ng ating gobyerno na may matira pa din ng mga farmers at equally ma-distribute dahil primarily agricultural po ang ating bansa, no? So yun, Ginoong Lanlan Fortes. Usapang Legal! Yung iba pa pong mga nagpapadala ng mensahe, pwede pa rin po kayong humabol. Magandang gabi sa iyo, Irene Almodovar, Mirna de la Cruz, at yung iba pang nanunood sa atin. Next question please, para makarami tayo. Good evening po, Attorney. Ay, hindi ko na kalimutan kung Anyway, Ma'am Susan, magandang gabi. Susan po ng Zamboanga, Sibugay. Attorney, namatay po ang tatay ko na may naiwang lupa at bahay na kapangalan ang title sa tatay ko. May kinakasama po siya bago siya namatay at may 4 na silang anak. Kami po ang legitimate children. May iniwan po siya na kasulatan na hindi notaryado na ibinibigay ang half sa kinakasama niya. Ano po ang habol namin? Usapang Legal! Unang-una, no? Sabi nyo may kinakasama namatay ang tatay. Yung si tatay ba, sabi nyo kayo ay legitimate. Si nanay ba buhay pa? Malaking bagay po kung buhay pa si nanay. Dahil kung ito po si nanay ay buhay pa. Therefore, wala pa po siya, si tatay ay legally married pa. Ibig sabihin, anuman ang napundar nung panahon na meron siyang kinakasama, no, lalo na kung married pa si tatay, kung ano man ang inilabas na pera ni tatay at yung kaukulang kita nito habang may kinakasama siyang iba, belongs to the legitimate family at walang karapatan yung kanyang kinakasama sa anumang ipinundar
ni tatay habang nagsasama sila ng kanyang kirida. Usapang Legal. Okay. Kung halimbawa po si tatay lamang ang bumili ng property, di tatay po ito. At sino ang may karapatan dito? Ang may karapatan dito, since namatay na si tatay, ay ang mga assuming napatay na din si nanay mo, at nagkaroon siya ng ka-live-in, So, assuming na ganun ang sitwasyon, patay na si nanay, si tatay nagkaroon ng bagong kinakasama, pagkatapos nagkaanak sila. Ngayon, at ang property ay na-acquire ni tatay, lumalabas kay tatay lang itong property nakapangalan sa kanya. Now, iniisip ko na kay tatay lang, assuming na siya lang ang nagpundar nito. So, ibig sabihin, yun pong property na ito ay magiging subject ng manahan ninyong magkakapatid. Yung anak sa legal at anak sa kanyang kinakasama. Yung marital and non-marital children. Ngayon, ang sinasabi nyo, merong hindi notarized na will. Ngayon, ang tanong ko, ano po ba itong hindi notaryadong dokumentong ito? Kasi maari po kasing maging valid yung maari po kasing maging valid yung tinatawag na holographic will. Anong ibig sabihin nito? Yung kasulatan ng pagpapamana, assuming na wala na po assuming na legal po yung byudo na siya, nung meron siyang kinasama. Kasi kung meron po siyang kinasama, tapos legal po ang pagkasasama nila, legal po, wala pong hadlang para sila ay magpakasal, assuming na yung kinasama ni tatay ay walang ibang asawa o hindi married, pagkatapos tatay ay byudo, maari pong maging valid yung pagbibigay ng kalahati. Bakit? Kung ito po ay holographic will. Dahil wala na namang, ibig pong sabihin, wala na namang hadlang para kay tatay, para si tatay ay mag-dispatcha ng kanyang ari-arian. Hindi po ba? Dahil byudo siya, at meron siyang kinakasama, hindi naman illegal yung kanilang relation, hindi illicit yung relationship. However, kung yun po ay holographic, kung ito po ay notarial, hindi notaryado, kasi sa holographic po ibig sabihin entirely sulat kamay ng nagpapamana. At the same time, may petsa, may perma. Wala pong problema yon, assuming na hindi kasal yung kanyang kinasama at assuming na byudo na din si tatay. However, kung halimbawa po ito ay computerized, pagkatapos pinirmahan lang pero hindi notarized, yun po ay walang bisa. Or halimbawa po ito ay ginawang donasyon dun sa kanyang kinakasama. Again, requisites or para maging legal ang donasyon, valid ang donasyon, ito po ay dapat ay nasusulat, duly notarized, and accepted by the donee, yung pinagbigyan during the lifetime of the donor. Usapang Legal. Ngayon, kung halimbawa po, saglit na lang kung halimbawa po na ito ay may sabit, itong kinasama ni tatay, sino ang magmamana? Yung entire, buong property na ito, paghahatian. Paano? Ang katumbasan, paghahatian ito ng naaayon sa batas ng intestacy or walang will. So, kayo na po ang bahala mag-compute. Kung bawat isang legal na tagapagmana or legitimate na heir ay entitled sa 1 milyon, yung non-marital or yung illegitimate, yung anak doon sa kinasama, yung 3 anak ba? Tama ba ako? 3 anak doon sa kanyang kinasama, kalahati. Bawat isa ay katumbas ng kalahati ng isang legitimate na anak. Usapang Legal. Again, yun pong pagpapamana sa karelasyon na illicit, sa mistress, sa paramour, kirida, kalaguyo, illegal po ito. Wala pong bisa kahit pa ito ay nasusulat. Usapang Legal. Lloyd sa Sacramento, magandang gabi. Magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Legal. Ang ganda ng boses ni Wonder Woman. Naiinggit ako.
Gagayahin ko nga si Ate May, pero hindi ko magaya eh. Anyway, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Ay, ang bilis ng oras. Talaga? 27 na. Ay, Mariosep. Lanlan Fortes, paano daw yung livestock? Pwede po kayong manghingi ng exemption. Yan. Yun po ang tatalakay natin sa susunod na meeting, sa susunod na episode. Kukontinue po natin itong discussion tonight para po masagot natin at mapalaliman pa natin, mabigyan pa natin ng detalye. I-remind mo ako, i-message mo ako, Ginoon Lanlan Fortes. Friends pa ba tayo sa Facebook? Padala mo sa akin yung question ha. I-remind mo ako para sa Thursday. Or kung hindi man, Miss Gael. I-remind mo nga ang aking ulyanin na pag-iisip. Usapang Legal. Next question please. Sagutin po natin yung isang question pa. May mana ang magkapatid na lupa 400 square meters. Bale 5 sila name sa title. Gusto baligya sa tulo ka igsuon kapatid pero yung asawa sa isa sa kapatid ayaw mag-sign sa DOAS kaya ayaw pod sa igsuon ba na mag-sign. Now, attorney, possible ba mabaligya kahit di magpirma ang mag-asawa? Problema kasi dito is di ma-process ang papel kay co-owner sila and need ang signatory. Ano po ang advice mo dito? Ayaw. Usapang Legal. Baligya means ibenta. Igsuon means kapatid. Bisaya po yon. No? So, again, yung merong limang nagmamayari nasa title, 3 magkakapatid, tapos mag-asawa. Pero kung ito po ay mana, no? Kung ito po ay mana at ito po ay tinanggap, I would assume na tinanggap during the marriage, no? Kasi I would assume na nagkaroon na ng settlement. Most likely, ang nangyayari dyan, Rina Seco married to XYZ. No, kaya naging 5. So 4 na magkakapatid, yung isang may asawa, nadali yung isang asawa, nasali yung asawa doon sa titulo. So most likely, ang nangyari ay 4 lang talaga silang co-owners except na since married na, naisali, Rina Seco married to. No, kaya ganun. Pagka ganun po, hindi ibig sabihin ay may-ari na yung asawa, yung bana. Bana means asawang lalaki. Asawa means sa Bisaya, asawang babae. The husband is bana. No? Anyway, so lumalabas, yung isang kapatid ay married na pagkatapos married to, no? XYZ. So, ang ibig bang sabihin, co-owner na din yung ka-married to? The answer is hindi. Kapag ka itong mana na ito ay tinanggap during the marriage because it is an exclusive property of the receiver or the recipient. Ngayon, no, ano ang mangyayari kung gusto nang ibaligya or ibenta? No? Yun pong share lamang. Noong halimbawa, 4 na co-owners, 4 na lang kayo. So, yung 4 na co-owners ay magbibenta, yung 3 doon magbibenta, hindi niya maaring i-bind yung isang co-owner na ayaw sumali sa pagbibenta. Pero dahil sila ay mga co-owners, yun pong ayaw magbenta ay meron tinatawag na right of preemption or right of first refusal. Bago maibenta sa iba, i-offer muna sa kanya. Or kung maibenta ito sa iba, within 30 days from notice, kailangan po kasi siyang merong notice na ibinibenta ang property. Within 30 days, kung nabaligya na ito, maaari pa po niyang bawiin mula doon sa pinagbentahan. Usapang Legal. Kung hindi po pipirma, no, actually kapag ganito, halimbawa napakaliit na, indivisible ang property, ang nangyayari po kasi kung magpipetition kayo sa korte, sasabihin ng korte, ibenta nyo yan at paghati-hatian nyo na lang yung purchase price. Meron nang pwedeng gawin na bilhin mo yan kung ayaw mong ibenta. No? Ayaw mong ibenta yung share mo, bilhin mo yung mga share nila at para sa iyo na ang buong property. Ganun po ang solusyon. Ang bilis naman ng oras. Thank you very much po. Hindi ko na po masasagot. Miss Maricel, sa susunod na lang question mo on Thursday. Magsama-sama po ulit tayo. Nakasama ko po sa bilang side si Jeric De Pogi Barreto, mga taga DZRH News Television, ganyan din ang mga taga DZRH or MBC IT Department. At happy birthday po sa inyo, John Robert Bitoon. Magandang gabi at happy birthday din sa inyo sa aming Chief Technician sa Love Radio General Santos City, si Joel Milamena Soliva. Happy birthday sa iyo, Joel Soliva. Gayon din sa iyo, John Robert Bitoon Ibonia ng Star City. Ako po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa
Pilipino. Usapang Legal. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal.